Ang kumakatok sa bintana. Sa isang maliit na baryo sa probinsya, may lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Sabi ng mga matatanda, huwag na huwag kang lilingon kapag may kumatok sa bintana pagsapit ng alas 12 ng gabi. Isang gabi, naglakas loob si Marco na magpalipas ng gabi roon kasama ang kanyang aso na si Bantay. Mga kwento lang yan, natatawa niyang sabi. Pagsapit ng alas 2, biglang namatay ang ilaw. Tahimik, masyadong tahimik. Pagkaraan ng ilang segundo, tok, 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 may kumatok sa bintana. Nasa ikalawang palapag siya. Walang balkonahe, walang puno sa labas. Napalunok si Marco. Biglang nagsimulang umungol si Bantay habang nakatitig sa bintana, nanginginig ang buong katawan. Muli itong kumatok. Tok, tok, tok. Dahan-dahang lumapit si Marco at sumilip sa kurtina. Wala siyang nakita. Huminga siya ng maluwag. Paglingon niya, wala na si Bantay. Narinig niya ang mahinang pag-iyak ng aso mula sa ilalim ng kama. Lumuhod siya upang silipin ito. Sa ilalim ng kama, nakita niya si Bantay, ngunit nakatingin lang ito sa kanya habang nanginginig. Pagkatapos ay bumulong ito sa tinig ng isang babae. Huwag kang lilingon, nasa likod mo siya. Naramdaman ni Marco ang malamig na hininga sa kanyang batok. Unti-unti siyang napaluha. May malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Isang paos na tinig ang bumulong sa kanyang tainga. Salamat sa paglingon. Kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay na bukas ang pintuan ng bahay. Wala si Marco. Ngunit tuwing sasapit ang alas 12 ng gabi, may maririnig na namang tok, tok, tok sa bintana ng ikalawang palapag.